nilakasan ko yung loob ko, kinapalan ko yung mukha ko. Sige, sabi ko, bahala na. Tinuloy-tuloy ko lang kahit no matter what na wala nanonood, wala pumapansin sa akin. At least sinubukan ko. Ayun. So doon yung The rest is history na. Yes. Okay, so Mr. A Talks, panibagong episode na naman, panibagong kwento na naman ng buhay ating matutuklasan ngayon sa episode natin ngayon. So ngayon kasama natin isa sa pinakasikat at kilalang vlogger dito sa Canada. Huwag natin patagalin pa, pare ko, pare mo, pare nating lahat, paring Jess. Parin Jess. Tara na, manganta mo, Kenny. Thank you sa pag-imbita sa iyong show, Mr. A. Maraming salamat din sa at natuloy din ang podcast na to. So ngayon, bago nating alamin kung paano ba ang pagsisimula ng pagbablog ni Paring Jess at kung magkano ba ang kinikita ni Paring Jess at ang mga basher niya. So alamin muna natin ang kwento ng buhay niya sa Pilipinas. Kamusta ba ang childhood mo sa Pilipinas? Sino ba si Paring Jess? Taga saan si Paring Jess? Childhood ko sa Pilipinas, ako yung simpleng bata lang ako eh. Simpleng bata? Na nagmula sa Batangas. Taga Batangas. Yeah, sa Batanggenyo talaga si Batanggenyo, Paring Jess. yung puntong Alae. Yun, doon ako pinanganak. So, kamusta naman childhood mo? Yung family mo, okay naman yung pagpapalaki sa'yo ng family mo. Paano ba pinalaki si Paring Jess? Yung yung childhood ko Simpleng buhay simpleng buhay lang. Sakto lang Yung ba? normal na bata normal lang. talaga. Normal na bata na medyo mahiyain, tahimik. Tapos, yun. Lumaki ako sa lola. Sa lola pinalaki. Oo. Kasi yung mga time na bata ako nag-abroad na yung nanay ko, especially nanay ko, yeah. And then, naiwan ako sa lola at lolo. Yun. So, nag-Canada na agad yung... Hindi, may mga ibang bansa pa siya Ibang bago bansa. pa siya nagpunta dito, yung nanay ko. So, pag pinalaki talaga ng magulang, ng mga lola, iba talaga yung childhood, no? Iba yung pagpapalaki talaga ng lola na sa Pilipinas. So, ano ba yung, saan ba nag-aral si Paring Jess? Pwede nyo ba i-share siya na nag-aral? Graduate ba ng college si Paring Jess? Nag-aaral ako sa sa Batangas din. Dun, Batangas sa lang din. area namin. Tapos, nakatungtong din ako ng college. Nag-take ako ng computer technician. O computer mo? Pero, computer. yung mga ilang years lang kasi by that time, kinuha na ako ng parents ko ng nanay ko papunta dito. So, dito ko na kinontinue yung pag-aaral ko. So, ilang taong ka nun? Yung time na yun? Dumating ako dito 2010. Yes. So, bata ka pa lang pumunta ka na dito? Oo. So, hindi ka na nakapag-work sa Pilipinas or may mga hassle? Well, may mga hassle naman din since mga part-time. bata ako. Yeah, makikwento ko lang nung siguro kasi hindi naman ganun kaano yung buhay din namin sa Pilipinas. So, may mga extra job din ako na ginawa, extra hassle. Although, nag-try ako mag-apply sa mga establishment pero hindi ako natanggap kasi bata pa kasi ako 17. I think 18 yung yung mga requirements sa that time. Hindi ko lang alam ngayon but nung nag-a-apply ako, 16 lang ata ako So, kulang ka pa sa experience kaya... Kulang sa edad. Sa edad din, yeah. Oo, pero yun, nakaisip ako ng ibang paraan na kumita sa sarili kong diskarte. Yun, naging ma-share ko lang. Naging tricycle driver ako. Nag-tricycle driver sa Pilipinas? Yes. Ilang taong ka nag-tricycle driver? At least, before ako pumunta ng Canada, at least around 2 to 3 years din yun. Matagal din. So, sa Batangas din yun? Oo, sa lugar namin. Naging biyahe-biyahe. Sa mga harap na eskwela, meron kaming pilahan. Kasama ko yung mga matatanda, mga relatives ko rin. Meron ka bang kwento ng kwentong tricycle driver dyan? Baka ma-share mo dito.
Wala naman, simple lang yung Ayun, pag-tricycle kasi nung araw, konti pa lang kami. Like, Sa bagay. oo, konti pa lang bumabiyahe. So, okay yung pasada kasi maraming pasahero Tapos mura yung gas. Tapos, ayun, parang ano lang, ako yung parang pinakabata na driver kasi Oo nga, no, ilang taong ka pala. Grabe. kailangan nila, na ako pamilyadong tao. Oo. Parang sabi nila, ano ba yung anak mo? But binata pa ako that time, wala pa akong pamilya. But gusto ko lang talagang mag-hustle din, yung something na, kasi wala na, tambay din ako napatambay ako for... Gusto makatulong sa magulang mo din Parang yung sarili kong gastusin, makakuha ko na sa sarili kong pamamaraan din. Hindi ko na hinihingi sa lola o lolo o sa parents ko. Galing na sa lahat ng mga bata, ganyan din mag-isip. No? Kasi yung mga bata ngayon, iba na yung mga Gumigising ako noon 5 a.m. in the morning kasi Ganun meron ka, akong mga suke sa palengke. Oo. Sinusundo ko tapos hinahatid ko sa may mga tindahan sila. So, ayun. Tapos kasi kailangan maaga ka. Hindi pa pwede patulog-tulog ka kasi sa umaga, siyempre, nandyan yung mga estudyante. Kailangan mo silang i-catch kasi pag na-miss mo na yung busy hours, wala nang pasahero kasi noon At least, labasan na uli. Mag-aantay ka na ng 3 or 4 p.m. Maglalabasan yung estudyante. Kaya, kailangan as kailangan maging maaga ka palagi. Grabe, nang gumigising ka ng 5 a.m. para mag-tricycle drive. Yung hassle mo nung bata ka talaga. Yeah. Iba yung bata ka pa lang, iba na mindset mo na. Oo, kasi by that time, parang nireguluhan ako ng lola ko ng like lumang tricycle. Oo. And then, na-upgrade ko naman in the parang na-enjoy ko din yung pagiging driver, tricycle driver. So yun, hanggang ayun na, yun yung Yun na yung story. pinaka-last na Yung parang naging hassle ko, trabaho sa Pilipinas. Kasi nga, I tried na, yun, sabi ko kanina, I tried na mag-apply sa mga establishment, pero actually, nag-try ako sa isang big, establishment. Hindi nga ako natanggap yun. Kaya, dumating sa punto na wala akong ginagawa yun, na nagka-chance ako na mapasok. Magkano ba kinikita ng isang tricycle driver sa Batangas? Sa inyo, sa todo nyo? Depende sa sipag mo yan. Depende na lang. Oo, kasi depende sa iyo kung gaano ka kasipag. Hindi siya masasabing may minimum halimbawa nag-work ka as 8 hours, fix 'yun. Ito kasi depende sa galaw, depende sa sipag mo, depende sa diskarte mo. Kasi pasahero. Oo, iba-iba, hindi pare-parehas. Minsan konti lang, minsan abono ka pa sa gas kasi ikot ka ng ikot, wala sumasakay, naubos yung gas mo. Saka yung hindi lang yun yung init nung init, yung pagod. Hirap din maging tricycle driver. Pero minsan naman, swerte kasi nakaka-jackpot ka ng mga malalayo, nakukuha ka, naaarkila ka sa mga, yung isang private, let's say, pupunta doon mga half an hour, 1 hour drive. So yun, makaka-jackpot ka kasi medyo arkila yung tawag doon Mas iba yung price doon. Tsaka sigurado na, nakita na. Meron na talaga. Yun, pero hindi naman palagi. Minsan lang din. So yun, nung punta ka na ng Canada, ano yung status mo pagpunta mo dito sa Canada? Status ko is, dumating ako dito kasi pinitisyon ako ng magulang ko So, resident ako dito dumating. So ano yung naging first job mo dito nung siyempre ibang bansa na naman to, hassle na naman, ibang pagsubok na naman ng buhay. Ano yung mga simula mo nun na ginagawa? Dito nung dumating ako, first wala, tambay. And then nagtatry ako sa mga mga restaurant, mga helper, tagahugas ng mga ng mga pinggan hanggang sa naka-extra ako doon sa work ng nanay ko as a dishwasher, tagahugas tuwing weekend. Kasi pumapasok pa rin ako So part-time lang. Nag-aaral ka pa? Oo, nagtuloy ako ng pag-aaral dito. Grabe pala yung hassle mo talaga yung mindset mo nung bata ka pa lang tapos study tapos working. Yeah, naghuhugas-hugas ako ng mga pinggan sa restaurant. Yung so mga yung first malalaki. job mo yan? Madami pang ibang part-time na. Oo, yung mga kinukonsider ko na parang naging mga unang mga hassle ko dito na ginawa na to make money, to earn something, di ba? Kasi dito, alam mo naman yung buhay natin dito. Kasi iba yung style dito kaysa sa Pilipinas. Dito, talagang kailangan mong magtrabaho your own. Yeah. Daming bills. Oo, kahit di ba? Kahit ka pa lang, di ba? Kahit wala ka pang pamilya, at least yung cellphone mo, ikaw magbabayad, di ba? Pay your own bills. Oo, yun.
So, yung ilang taong ka nung dumating dito? Mga nasa around 21, yung 20s ka pa lang naman nun. less than 20. Oo. Batang. Dumating ako dito. So, nung time na yun, ano yung pumapasok sa isip mo? Kasi nandito ka na sa Canada eh. Masaya. Siyempre sa una, masaya. Ibang bansa, may snow, yung mga ganun. Ano yung mindset mo nung time na nun? Kasi bata ka pa lang eh. Mindset ko, siyempre sa Mga target mo na i-achieve. maayos na buhay, magpapaganda yung buhay kasi yun nasanay ako sa Pilipinas na medyo hindi naman kasarapan. At least nandito na tayo. Why not na gawin na nating yung mga moves natin. Maingat. Nandito na opportunity na to another opportunity to make our life better, diba? So, yun, mga tinry ko. Oo. Nagtry sa mga iba-iba hanggang yun. Ano mga struggle mo nung first year mo dito? Struggle ko, Wala ka bang like yung naiisip mo na parang ayaw mo na dito or gusto mo na umuwi? Yung mga ganun. siguro masasabi ko yung struggle ko nung mga unang dating ako dito. Unang-una yung salita. English kasi hindi ako sanay masyado, siyempre. Sanay ako sa probinsya rin eh. Yeah. Tapos hindi naman nagsasalita kami masyado ng English. Although nakakaintindi naman ako, pero siyempre iba pa rin yung puro English yung salita na dito eh. 'Di ba? Lalo na pag lumabas ka na. Solo ka, hindi naman lahat Pilipino yung makikita mo sa daan, sa bus, 'di ba? Sa subway. So, may mga time na kararating ko lang dito, minsan naligaw ako sa naligaw ako sa train, sa bus. Nagkamali ako ng sakay. So, hindi ko nahiya ako magtanong kasi baka yung sagot na pero yun, na-overcome ko naman. Nalampasan ko. Kasi nasanay na rin eh. Baga. Tapos, second, yung syempre yung weather. Yung lamig, yung snow. Pero dumating naman kasi ako dito, summertime. So, hindi ganun may buwelo ako na bago say July, around July, summer. Nakapag-prepare ka pa talaga? Na-prepare. Tapos yun, unti-unti hanggang sa nasanay na rin. Kasi siyempre, dito na tayo titira eh. Baga, yung adjustment talaga, kailangan mong i-accept talaga lahat ng kailangan mo i-adapt. I-adapt mo lahat ng mga bagay kung nasaan ka man. Yung culture, yung dito, yung mga ng tao, yung mga galaw, yung lahat, kailangan mong i-adapt. So, ano pa yung mga ibang mga naging hassle mo nung time na yun? Wala after mo mag-work, nag-iisip mo bang magnegosyo or something na gawin sa buhay mo? Like, ginagawa mo sa Pilipinas na tricycle driver ka kasi hindi naman totally work yun eh. Baga, choice mo na gawin yun eh. Baga kasi, imbis na nung bata ka, pwede ka naman maglaro, gumimik or pumunta somewhere kung mag-enjoy ka lang sa buhay mo, pero pinili mo mag-tricycle driver. Yeah. So ngayon, dito ka na sa Canada, ano naman yung mindset mo na talagang gusto mong i-pursue dito? Mindset ko na gustong i-pursue, madami, syempre. Una-una, yung sa pamilya ko. Syempre, magaang buhay. Paano natin mapapagaan yung buhay natin na, alam mo naman dito, medyo work, tapos minsan nakaka-stress, di ba? Yun. May mga ginawa din kasi ako mga makikwento ko lang din, yung mga din dito. Nung nag-hit ng pandemic. Yung pandemic time yan. Kasi, nawala na ako ng trabaho. Everything closed. Yeah, lahat talaga. Oo. Tapos yun, dito lang ako sa bahay. Yeah. Isa pang hili ko is magluto. Parang passion ko rin magluto. Mahilig ako magluto-luto. Ayun. Ako ng mga something na pinaano ko sa mga kaibigan ko. Nagbebenta ka ng pagkain? Oo, sa mga kaibigan, sa mga kakilala. At din, hustle din. Mga side hustle, ganun. Ayun. Mga naging diskarte dito. Tapos, kailan ka nag-start mag-vlog? Actually, matagal na akong nagba-vlog. YouTube pa. Pero yung mga that time kasi, medyo nahirapan ako. Kasi, nung mga time na nag-start ako nun, yung editing, hindi pa siya friendly. Kailangan mo ng mga Adobe, which is hindi ko gamitin. Tapos yun nga, kailangan mo magsama computer. And then yun, pandemic hit. Bahay ako, walang ginagawa, walang trabaho. Nagluto-luto habang nagluluto ako,
Nagbibideo. Oo, binibideo ko. Pero hindi ko siya tinitreat na as nagbablog ako. Hindi siya Parang just to collect memories para pag, naman, pagtanda mo, meron kang to look back, di ba? Na something, ito pala yung, ito pala ako noong mga panahon na yon, mga ginagawa ko. And then yun, parang ina-upload ko lang siya sa social media, sa Facebook. Gano'n. Tapos napansin ko, parang may mga nanonood, natutuwa. Sabi niya, keep doing more. We want... May mga nagko-comment. Oo, yun. Sa Pilipinas pa lang nagbablog? Hindi, Dito ka lang talaga Dito nag-start. na ako nag-start, yeah. So ano yung first na nag-trending na video mo? Nag-trending ako, matagal rin eh. Bago ako nagka-trending video eh. Hindi naman agad ako... Hindi naman agad. Oo, nagkaroon ng trending. Matagal din. Parang... Tinrabaho ko muna ng tinrabaho eh. Kasi nung mga una nag-start, syempre, wala pa naman talagang views eh. Kailangan consistent talaga. Upload lang ng upload talagang tuloy-tuloy lang. Wala pa eh. Hindi ko po masasabi na biglang nag-trending eh. Matagal na panahon pa bago ako Talaga nagka-trend. tuloy-tuloy lang hanggang makakamit mo yung video na magte-trending talaga sa'yo. Tuloy-tuloy lang talaga siya. Huwag kang titigil. So nung umpisa talagang wala nga. 100 views nga lang eh. Oo. Walang Ano ma-share yung hirap ng pagbablog? Ano ba yung hirap talaga? Bukod sa pag-i-edit, syempre yung paggagawa ng content, pag-iisip ng content, mga ganun. Well, yung pagbablog naman kasi, ano yan eh. Kung nasa puso mo yan eh. Kung gusto mo yung ginagawa mo. Hindi lang naman pagbablog eh. Kung ano man yung gusto mong gawin sa buhay. Tama. Kung nasa puso mo at gusto mo yung ginagawa mo, parang hindi mo mapapansin yung hirap eh. Oo. Kumbaga kahit yung hindi mo maano yung hirap ng edit ng ng isang bagay, kung talagang sinasa puso mo, gusto mo yung ginagawa mo eh. Basta nag-i-enjoy ka lang sa ginagawa mo. yun. At least nag-i-enjoy Tuloy-tuloy ka lang kahit wala pang bumabalik sa yung mga bonus or ano man. O sabihin na natin, pera, kung wala man nung inikita or ano, basta nag-enjoy sa ginagawa mo. Yun ang mahalaga. Darating na yun eh. Baga yun yung pinaka-bonus mo kung meron mang ano man mga blessings na dumating sa'yo. Yeah, I will come along the run. So masasabi natin si Parang Jess talaga is talagang nasa puso niya yung pagbabloging, magiging content creator. Well, na-realize ko na na may passion din ako sa pag-vlog while nung ginagawa ko yung cooking. Yeah, Yan, parang nag-start. Oo. Na-realize ko na, na-enjoy ko rin mag-video. And then, ayun, tinuloy-tuloy ko lang kahit no matter what na walang nanonood, walang pumapansin sa akin. Alam mo yun, parang tuloy lang ako kasi parang sa akin kasi gusto ko lang parang ito yung gusto kong express. Parang sige lang, kahit walang pumapansin, tuloy-tuloy ko lang. Upload lang ng upload. Isip mo bang sumuko or huminto dati sa pagbablog? May time ba na gano'n? Kasi siyempre hindi din biro pagbablog eh. Puyat, pagod. Hindi ko naman naisip na sumuko. Basta every time na may problema o struggle, parang I try na ano ba yung pwede kong gawing solusyon o para ma-overcome kung anong, di ba? Kasi yun nga, sabi ko nga, gusto ko yung ginagawa ko eh. So parang hindi ko naisip yung hirap, pagod, that time na kahit ano man yan dumating. Parang, tuloy-tuloy lang ako. Kasi nag-i-enjoy ka talaga sa ginagawa. Yun yung kasi yung importante. As long as nag-i-enjoy ka, kahit naman sa ang bagay eh. Kahit hindi naman sa pagbablog, kahit sa pagbabasketball o sa pagluluto, paggagala mo, pagda-travel, basta nag-i-enjoy ka eh. Yun yung mahalaga. Lahat naman kasi ng bagay may hirap eh. Choice mo na lang talaga kung ano yung hirap na pipiliin mo eh. Sa trabaho, may hirap yan. Lahat ng bagay may hirap. Kasi sasabihin ko sa iyo, yung pagbablog, hindi talaga basta-basta. Talagang nandyan yung hard work talaga na hindi yung basta nag-film ka, yan na yun, i-upload mo na. Marami pang i-consider bago. Saka may puso talaga pagbablog mo. Nakikita ko sa mga video ni Parang Jess, talagang lahat talaga. Ang ganda panoodin sa panoodin. So paano ka napunta sa pagpo-promote ng mga restaurant, mga businesses? Pink Boba dito sa Cambridge, open na. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sugod na kayo mga kabayan at tikman nyo ang kanilang mga signature drinks, especially yung halo-halo. Paano ka napunta sa ganun? Kasi syempre, una, nagbablog ka lang ng mga pagkain na niluluto mo, di ba? Yan. So paano nag-start yun? Paano nag-start yung pagpo-promote? Yeah. Magandang topic yan. Mr. A yun. Ito yung istorya niyan. Quick istorya. Paano ako napunta dito sa pagpo-promote or pag-featured na mga businesses. Establishment.
dumating na sa point na ano yan nagluluto ako, may nanonood pala sa aking mga businesses. Hindi ko alam. And then, na-invite ako ng isang restaurant owner dito sa Scarborough. Which is yung Days Kitchen. Oh. Siya yung parang nag-open ng door sa akin kung ano man yung ginagawa ko ngayon. Parang siya yung nagbukas ng pinto. At ayun, in-invite nila ako to try their food. Pinapunta ako doon for their second anniversary. Actually, nahiya nga ako noon kasi hindi naman ako sanay sa ganun na content na I don't know how to promote. Pero alam mo yun, may kasabihan nga kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Big shoutout sa Days Kitchen! Napakadami namang pinadala nyo para sa akin kaarawan. Talaga namang hindi nyo na ako pinagluto. Paano ba naman ako magluluto pa guys? Kita nyo naman ang mga pinadala nila. Ito na, ibabalita ko na sa inyo ang pinakinihintay nating lahat. Ilang tulog na lang, magbubukas na ang Days Kitchen second branch dito sa Scarborough. So, nilakasan ko lang yung loob ko, inalis ko yung hiya kasi napakamahiyain ko rin Kung makikita mo dati yung mga video ko talagang hindi ako nagsasalita. Pero yun nga, nilakasan ko yung loob ko, kinapalan ko yung mukha ko. Sige, sabi ko, bahala na. And then, wala namang masama. Diba? Kung tatry ko lang, kung alam mo yun, kung whatever, anong man mangyari, diba? So, at least sinubukan ko. Ayun. So doon yung story na. Yeah, sila yung unang nagbigay sa'yo ng opportunity na mag-promote or feature ng mga restaurants. So after niyan, sunod-sunod na, napakadami na talaga nagko-contact sa'yo, nagme-message sa'yo. So paano ka naman na umabot sa mga panahon na yung, syempre, dumami na yung nagme-message sa'yo. Andun na naman yung struggle, papasok na naman. Paano mo na siya hinahandle? Kasi ibang sistema na naman ng pagbablog yung gagawin mo So meron ka bang mga inad na mga tao or nag-hire ka na ba ng mga tutulong sa'yo? Ano ba yung diskarte mo nung time na yun? Kasi dami. Sabi mo una, editing is really hard, di ba? Napakahirap niyan. So ano na yung diskarte mo nung time na yun? Yeah. Nung mga time na yon, nagiging active na ako sa pag-feature din ng mga restaurant, na-invite ako sa mga businesses. Ako naman yung parang content creator, influencer na parang hindi ako random na pumupunta sa mga businesses. Kumbaga, pag na-invite, yun, sinusubukan ko yung mga dish nila. And then pagpasok naman sa standard, we can go on, we can proceed to talagang ma-feature ko sila. Ayun, may standard din tayo na pagka siyempre kunyari, masarap sa'yo, sa akin hindi. Sa akin, masarap sa'yo, hindi. Parang ganun, di ba? Iba-iba naman tayo ng taste bud. So, siyempre, ako pa rin susundin ko pa rin yung taste bud ko. Hindi yung ibang tao. So, pag hindi pasok sa taste bud ko, siyempre, I would say, magpipeedback ako sa mga owner kung sino mang pipicture, yung nag-invite na, ganito. Parang feedback as a positive way naman. Para, alam mo yun, may marinig sila na something na, ganun pala, at least aware din sila, maging aware sa mga ganong bagay, di ba? At least makatulong din sa kanila business side na, ay sige, may konting adjustment, mga ganun ba? Baga sila yung nag-email sa'yo para feature, tas dumami na talaga yung Siyempre, papasok na yan, sumisikat na talaga si Paring Jess nung time na yon hanggang ngayon. So, papasok na dyan yung mga basher. Meron bang basher si Paring Jess? Ano ba yung mga klaseng basher na meron si Paring Jess? Kasi di mawawala yan bilang isang content creator, isang nasa public. Well, may mga basher ba si Paring Jess? Actually, minimal lang yung basher ko Kasi pag pumunta ka sa sa page ko, parang parang ano ba yung ibabash mo? Meron din ako mga basher, pero alam mo yung tingin ko sa mga basher, parang wala, kasi kasama yan sa laro. Sabi nga, kung di ka sanay sa mga basher, kasi
nasa public ka eh. So, dapat handa kang tanggapin kung ano man Yeah. sasabihin. Opinion nila yun eh. Opinion Hindi nila. wala kang magagawa doon kahit ano man sabihin nila. Kahit anong i-comment na mga yan, opinion nila yun. Independent naman tayo sa Oo, lahat ng opinion. wala kang magagawa. And then kung di ka sanay, hindi ka bagay sa laro na to. Kumbaga, kung di mo kayang tanggapin kung ano mang opinion nila kasi nasa public ka eh. Yeah. Kumbaga, nasa public scenes ka eh. Yung sa akin naman, yung tingin ko sa mga basher, parang mas ano pa eh, mas nai-inspired akong ano eh, pag may nagko-comment. Like, mas lalo ko pang parang, ginagawa ko silang inspirasyon to make more video, to mas lalo akong ginaganahan. Like, hindi ako nagpo-focus sa basher ko, nagpo-focus na lang ako sa mga ginagawa ko. content, Focus ako sa sarili ko, sa content ko. Kung ano man sabihin nila, okay, that's fine. Wala akong Tama, eh. masasabi kasi that's your own opinion, di ba? Opinion, yeah. Masasabi ko, ano magagawa ko ngayon yung trip mong sabi. Ako, focus na lang ako sa kung ano man yung ginagawa ko, kung ano mang meron ako. Ang masabi mo sa mga vlogger na madaming basher? Well, normal yun, normal. Kumbaga, Wala, depende tuloy-tuloy lang kayo depende talaga. kasi sa content na ginagawa mo eh, kung talagang controversial, oh. Depende talaga. Normal yun, yung masasabi ko. Normal magkameron ng basher. Hindi Or advice na maiwasan. lang natin na palitan nila content nila, hindi naman, di ba? Eh, hindi Kasi na. content nila yun eh. Depende ya. Hindi mo pwede kasing turuan kung sino yung isang tao na. Yeah, in short, ang lahat ng mga basher na yan, kung lahat kayo wala kayong magawa sa buhay nyo, mga keyboard warriors. Ayan, so, mag-comment lang kayo na mag-comment na mga ganyan kasi nakakatulong yun sa amin. Mga kasi madami ding mga, ano eh, di ba? Madami ding mga basher na views din yun eh. Madami pinag-uusapan sa comment section, mga ganun din eh. So, kaming mga content creator, lalo na si Parang Jess na sikat-sikat na madaming nagko-comment dyan. So, talagang, ano lang, tuloy-tuloy lang siya. Kaya yung mga basher na yun. Oo. Keep yun. it up. Malaking bagay din yun. It's a big part Yeah. ng content. Yung Malaking mga, tulong din. oo. Pero wag naman sana yung mga basher na talagang dinadamay na yung family, yung something na mga talagang worse na, di ba? May mga ganung mga bashing. Meron din. Hindi maiwasan Hindi yun. maiwasan. Oo, eh. kasi, Ano ba yung comment na nagtatak sa isip mo, nag-bash sa'yo? Ano yung sinabi niya? Meron bang Actually, yun nga, sabi ko, like I said kanina, like hindi ko masyado pinapansin yung mga, Oo, kaya parang, it's hard to remember kung ano. Yeah, kasi Wala focus ako kung ano man ang ginagawa ko, mag-bash lang, mag-comment ka lang. Okay, it's open. It's open for the public. So, kumbaga, hindi ko masyadong tinutuunan ng pansin yung mga yung mga ganong negative side. Cause more on positive side ako eh. So ilang taon na bang nagbablog si Parang Jess? Ilan taon na? Yung talagang nag-start ka na mag-vlog. Kinder pa lang ata ako. Hindi, biro lang. Ganun na. Sabi ko, ano editing software nito? Hindi, ano lang. Siguro, tagal-tagal na rin. Tagal-tagal na rin ako. Kasi, yun nga, nag-YouTube din ako. Pero, na-convert sa Facebook. Parang, dumating sa point na, in-start ko yung vlogging career ko sa YouTube. And then, biglang lumabas si Facebook, nagka-opportunity, doon ko na ituloy. Hanggang sa, mas na-enjoy ko dito sa platform na to, Sa ang Facebook. pagiging pagbablog, paggagawa ng content. So more on Facebook ka nag-upload ngayon? Nung mga nagsisimula ako, Yeah. mga first to second year. But ngayon, lahat na ng platform, meron ako dyan. May TikTok tayo, may Instagram, YouTube, at Facebook. Lahat ng social media, meron tayo, active tayo dyan. Ilan na ba yung followers ni Parang Jess sa ano? Malayo pa tayo sa... Malayo pa, pero malayo na. Malayo pa, kung sa followers lang. Kasi ako naman, hindi naman ako rin nagdidepende sa followers eh. Kumbaga, oo nga, marami nga tayong followers. O may mga, kunyari, meron kang sabihin natin, merong mga content creator na malalakas yung followers yan. Or hindi ko alam. Ako kasi hindi ako nagdidepende talaga sa followers. Kumbaga, Basta tuloy-tuloy so, lang sa ginagawa kong video na kahit mababa yung followers, no matter what, hindi ako tumitingin sa numbers eh. Yung work mo, yung kung paano mo inaano yung video mo, yun yung tinitingnan ko. Lalo na pag, let's say may tinitingnan ako mga ibang vlogger, hindi ako tumitingin sa followers. Titingnan ko yung yung content nila. Kaya tama. Yun. Kasi, oo, big following ka nga, and then tingnan mo naman yung di ba? Parang doesn't make sense. Mas ang daming mga lumalabas na mga sikat na mga vlogger na yun, kung ano ang pinagagawa nila sa mga content nila. So anyway, ayan, sa tingin mo ba, worth it ba na
mag-stop sa pag-work full-time and then mag-move to turn to the vlogging? Well, yung mga ganyan katanungan, it's gonna depend. Depende pa rin naman sa talaga. sarili mo. Oo. Depende sa'yo. Kung talagang kung gugustuhin mo talaga, Pupush mo talaga kung push harder mo yung ano mo, depende. So, ganito na lang. Depende yan. Sa, Tanong na lang natin. Magkano na ba yung kinikita ni parang Jess ngayon? Pwede ba natin i-share? Kahit digit lang naman or ano. Kahit Facebook lang. Yung ibang mga kasi siyempre yung pag-picture ng mga businesses. Oo. Siyempre ibang way na naman yun. Ibang income na naman yun. Yeah. So, kahit yung ano lang, nung sisimula ka lang, ano yung mga kinikita mo nung time na yun? Okay lang naman. kinikita ko. Madami yung kinikita, especially sa pakikisama. Yeah. Diba? Yun ang Yeah. maganda nun. Yun. Malaki yung kinikita ko sa Yan. pakikisama, lalo na sa mga tao. Yan, kiklickbait kasi natin yan. Yun yung sagot niya. Ayun. Yun yung masasabi ko, yun yung Masasabi masashare ko. Malaki yung kinikita ko, especially sa pakikisama. Pakikisama, tama yan. Yeah. So, nakikita ko din parang just active na active ka din sa mga events. Ano ba yung mga ginagawa mo maliban sa pagko-content? Kasi mga nakikita ko may mga events ka din eh. Mga events. Paano naman nag-come up sa'yo yun? Ba't nag-start ka na mag-events? Start na yung mga dumating na yung event, nandun na yung kasama ko na yung team. May team ka na Jess. noon. Oo, yun. That's, ano na yun, last year yun. Since na-open mo yung event, yun, nag-start yan nung ano, may team kasi, team, behind me, may team ako. Yeah. Team Jess. And then, nag-usap-usap lang kami, parang bakit kaya hindi tayo get together, ganyan-ganyan, pagsama-samahin natin yung mga, may mga followers kahit sino, kaibigan, tropa, random people, mga business owner, pag buklo din natin sa isang setting. Para magka-connect din. At ayun, sinubukan namin. Kailan yung first event nyo dati? Last year Last year summer. Oo. Ano yun? Yun yung meet and eat first year. yun. Yeah, merong 2. Ngayong May 30, parating na May 30. Ayun. So, yun, yung mga events niya. And then, syempre, meron pa tayong isang tanong kung ano ba talaga ang tunay na pangalan ni paring Jess. Tunay na pangalan ni paring Jess. Napakasimple lang ng pangalan ko. 3 letters lang. Yeah. Yun din yun, nandun na yun sa vlog ko. Jess din po. Jess din Ako po talaga. Jess talaga kasi Jess, yung Jess. pangalan ni Jess. Kumbaga, paring Jess, kumbaga, tingin ko kasi sa mga followers ko, parang kaibigan ko lahat eh. Pare, di ba? Pare. So, yun na yung parang naging stage name ko, paring Jess. So, ba't mo naisip na paring Jess? Yun lang talaga. Gusto mo lang talagang Parang ano lang. parang kumpare lang. Ganun. Oo, kumpare. Tropa-tropa hanggang sa hindi ko naman in-expect na dadating ako sa ganitong punto na na pagbo-vlog. Anong pakiramdam paring Jess na yung sumisikat ka? Ano yung feeling nung ganun? Pakaramdam, hindi naman ako sumisikat. Humble pa rin talaga si paring Jess. Kumbaga, nagbibigay lang ako ng ito lang masasabi ko, hindi ako yung parang nagbibigay lang ako ng mga advice, inspiration para to inspire others din sa mga aspiring na gustong pumasok sa ganitong line sa mga pagbo-vlog o paggagawa ng content. Kumbaga ako, nagbibigay lang ako, nagsishare lang din ako ng mga experiences, mga naging journey ko mostly sa mga ginagawa ko rin content. Yeah. Nabanggit mo na paring Jess, ano mga advice mo sa mga tulad namin na bagong mga vlogger, content creator, o influencer? Ano mga advice mo? Ayun, isang advice ko lang sa mga gusto. Simple lang naman kung may gusto ka, simulan mo. Gawin mo. Huwag mong antayin yung perfect timing. Kung anong meron ka, that's all. Hindi mo kailangan ng magandang camera, hindi mo kailangan ng editor. Sa una, kumbaga, kung gusto mo pasukin ito yung kagayang ginagawa ko, simulan mo. Huwag ka magantay ng tamang panahon. Kasi yung tamang panahon, darating yan along the run na habang nasa proseso ka, napapag-aralan mo, dadating din yan. Makukuha mo yan. Kumbaga,
trabahuhin mo, simulan mo, gawin mo. Gumising ka ng maaga, mag-isip ka ng kung ano-ano. Tsaka, yung pinaka-importante sa lahat, dapat nasa puso. Sa puso talaga. Oo, yung ginagawa mo. Kasi kung wala sa puso, nasa isip mo lang, hindi siya magko-connect eh. Kumbaga, Tama. pilit. Mahirap ipilit ang isang bagay kung wala sa puso. Tama. Kaya kung gusto mo mag-vlog or kung ano mang gusto mong gawin sa buhay mo, simulan mo na ngayon kasi Yun. walang right timing. Today is the right timing. Ayun, today is the right timing. So, Kaya kung gusto nyo magsimulang mag-vlog o kahit ano mang gusto nyo gawin sa buhay, Yeah. start now. Yun lang ang masasabi ko. So, Simulan yan, bago mo. tayo matapos paring Jess, meron ka bang mga papasalamatan or promote? Oh, yeah. Yeah. Yeah, yun. Maraming salamat especially sa ating host, kay Mr. A Vlog. Pakipollow nyo siya. Thank you. Isang nag-ano siya, mga ganito, mga podcast, mga kwentong buhay-buhay dito sa Canada. At yun, nais ko lang din pasalamatan sa mga followers ko. Ako nga po pala si Paring Jess Vlog, ang inyong aspiring content creator dito, influencer dito sa Toronto, Canada. And then, yun, may mga upcoming event tayo. Yeah. Kung free kayo, Yeah. punta po kayo sa Meet and Eat Part 2. Ay, yung unang Meet and Eat, malaking bagay kasi napagbuklod-buklod ko yung mga tao, especially mga business owner, nag-connect sila, tapos yung community, nagkakilala sila. Sa May 30, meron tayong mga libreng pagkain, all-day drinks, tapos meron ding live lechon roast, may experience nyo yan. Meron tayong DJ booth, may mga pag-giveaways din tayo para sa inyo. Hindi pa nakakaalam, ngayong May 30, inimbitahan ko kayong lahat. Ano po to, free admission sa lahat po ng tao dito sa Toronto, kahit pa nasang lugar kayo sa Canada. Punta po kayo dito sa may Earl Bells Park sa May 30. At saka shoutout pala sa Team Jess. Ayun lang, maraming salamat guys. Sana patuloy tayong magsuportahan sa isa't isa. At iangat natin ang ating kultura dito sa Canada, especially sa ating mga Pilipino. Ayun. Maraming salamat ulit, Mr. A. Maraming salamat sa time na binigay ni Paring Jess. At sa team niya, thank you. At shoutout sa team niyo at sa inyo lahat. Sa lahat ng mga content creator dito sa Toronto or sa Canada. So, yun lang Paring Jess. Maraming salamat na rin pala sa sponsors natin, Pinoy Mini Stop. Merienda, ulam o pampaganda mo, lahat na andito, sige kuha lang, go! Sa Pinoy Mini Stop, parang uwi sa Pinas. Bawat sulok, kwento ng puso mong sabik pa rin sa lasap. Sa Pinoy Mini Stop, dito ka muna mag-relax. Isang cup, isang ngiti, kumpleto na ang araw mo, bishi. Lahat ng pagkain na galing Pilipinas, yan, message nyo lang sila, nag-ship sila all around Canada. Search nyo lang sa Facebook, Pinoy Mini Stop. And kung gusto nyo naman ng mga jerseys and mga customized jerseys at mahilig kayo sa sports, message nyo lang Sports FLX. Sa Facebook, Instagram, and TikTok. So yan, nag-organize din sila ng mga ball runs, leagues, volleyball, basketball, badminton, pickleball. Yan lang, maraming salamat Mr. Atox! Abangan nyo ang susunod nating episode. Paring Jess Message po. and comment lang kayo kung sino gusto nyo i-interviewin natin next time. Maraming salamat, thank you! Ayun.